Tingnan natin sila, Anton and Mark. Ayan, Anton and Mark? Ayan, si Anton. Ang ganda, no? Anton and Mark? Yun talaga yung pangalan? Ay, sorry. Medyo walang yakan. Cut, ganun daw, cut. Yan. Hello Kathleen fans! So blessed Monday po sa bawat isa. So narinig at nakita nyo, panood nyo ang kakulitan ng Kathleen Mas. Ako po sobrang mamatay ako sa katawa dito. Lalo po yung kay Sir Alden. No, talagang ang kakulitan ng dalawang ito ay na-miss natin na magkasama sila. Pero yun nga na si Ma'am Catherine, sabi niya bago siya tawagin din sa paglabas sa stage ni Meline, ay edit niya yan. Tapos si Pops Alden niya naman yung ano pala, yung Casino Plus na parang palaro nila mga sombreros ay kagabi po yan. Tapos ano, parang pagdating ni Pops Alden, no, syempre dinumog siya ng mga tao. And then suot ni Pops Alden ang favorite color ni Ma'am Catherine, although light green lang siya. Pero kung makikita ninyo mga sombreros, ang kanyang suot po ay may halo or may mixture ng green mga kasombreros. Nagtataka nga ako kasi yung ang color game, parang kasi ang color game is parang iba-ibang kulay, kasi dati parang usually pula, no? Pula lang talaga yung suot ni Pops Alden, combination ng pula, ng blue. So parang pala, no, yung iba-ibang kulay ang kanyang sinusuot mga kasombreros. Yung nagtataka dito, sana hindi na to sa akin na, kasi parang ang dami ng kaperahan at endorsements niya Pops Alden. Tapos Sunday pa, no, kahapon. Tapos medyo kasi itong Casino Plus na yung palaro ba to, parang sugal ba to, parang ganun. So nevertheless, no, wala na, observe ko lang, hindi na po ako kay Sir Alden syempre. So yun po, no, pero ito sa Ma'am Catherine talaga ay nagkaroon din siya ng birthday surprise mula sa PGT mismo. And ang kulit na ito kasi yung contestant parang kinonsyaba pa nila. Tapos yung contestant na to ay parang naka-brief lang siya, tsaka parang may takip na kaldero, parang ganoon. Tapos si Ma'am Catherine na lang yung hindi nagpindot ng stop buzzer, ganon, na nag-decline. So ang kulit-kulit talaga ng Ma'am Catherine. Parang nakiusap yung yung contestant na Ma'am Catherine, wag mong ipindutin yung buzzer, parang ganon, kasi ikaw na lang po yung pag-asa ko. Tapos yung next song na yon, so yun na yung happy birthday pala, mga kasombreros. So parang type of kakonsyaba nila mga kasombreros. Tapos lumabas si Meline, nagbigay siya ng flower, and si Robby naman yung may bit-bit sa cake mga kasombreros. So sobrang dito, sobrang nakaka-touch yung sinabi din ni Ma'am Eugene, kasi syempre meron silang meron silang parang message and ganon. So sabi ni Ma'am Eugene, first time nila makatrabaho, o first time sila magkatrabaho ni Kath. Tapos panawagan niya sa mga fans dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, na gusto nilang sabihin na hindi sila nagkamali ng iniidolo, kasi after all of the successes na maituturing na pride of the Philippines talaga si Ma'am Catherine, kasi tapos disiplinado pa, very professional, no, sobrang bait, and so on. Tapos si Donnie naman, sabi niya dito, it's really an honor na makasama si Kath, no, sa PGT, no, bilang isa sa mga judges, kasi isa sa mga talagang down to earth na artist si Ma'am Catherine mga kasombreros, and PGT needs her. Parang sasabi nito na PGT needs to have a judge, no, deserve ni Ma'am Catherine ang judges seat na ito mga kasombreros. Yun, sabi niya happy birthday. And si Donnie, binibigyan ng mali siya ng mga tao, kasi di ba crush niya din si Ma'am Catherine, pero ibang mga tao parang sinishift sila dati, di ba, Don Kath and so on, pero hindi. So dito natin makita mga kasombreros na hindi lahat ng love teams, napapansin natin ngayon, pinaghihiwalay na nila ng trabaho. Okay? Kaya dito ko masabi na ang Kath din, kahit na magkaiba sila ng trabaho, kasi di ba Don Bell dapat magkasama si Donnie Pangilinan at saka si
Bel Mariano dito. Pinaghihiwalay na nila yun kasi parang one way yun ng kanilang paglago, mga kasambreros, na hindi lang sa gantong aspect, hindi lang sa drama, hindi lang sa acting, may mga ibang skills or talents pa sila na dapat mahubog, no? Parang ganun din, mga kasambreros. And same goes with Kath din. Not all the time ay pareho sila magkasama sa isang project, mga kasambreros. So in the near future, kung makita man natin na may iba-iba silang partners ang Kath din, ay expected na po natin yun kasi yun ang sasabi ni Pops Alden na lalago sila separately. So yun. So siya, nagsabi rin si Sir FMG ng kanya message. No, very short lang and precise itong si Sir FMG, no. So happy sobrang saya daw niya na nakasama si Kath sa trabaho and parang kung ano yung pinalangin niya, kung ano yung winish niya ay sana magkatotoo. Sinang kanyang sinabi. Tapos si Robbie at saka si Melay. Yung tawag pala ni Kath kay Rob ay bro. Kasi di ba talagang close na close talaga ang dalawang ito, mga kasambreros. So sabi nila Rob at saka ni Melay ay yung kindness na nagpapasalamat sila and happy birthday. So yun, si Kath din naman nagpasalamat na nagkaroon siya ng bagong pamilya, no? She gained a new family dyan sa PDT. Tapos kamaga pa masaya-masaya siya, no, sa kanyang bagong adventure na ito, mga kasambreros. So yun po, no, ang ating actually, marami pa akong kakulitan ni Ma'am Catherine. So, abang-abang pa kayo gaya ng sinabi ko kagabi. Alright, salamat po sa ating Kath din na update, ha. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasambreros. Our God is more than enough, no? More than able, mga kasambreros. Kumaga pa, kayang-kaya niyang gawin. He has the ability because our God is able and He is more than enough. He is the source of abundance. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every work. Alam niyo po, mga kasambreros, ang opposite po ng abundance ay scarcity, no? Kakulangan. But God is, kaya sa akin, no, ilang buwan na tayong walang sahod, pero God is really, kasi nga, di ba, nagkaroon tayo ng violation, so wala ng ads itong ating YouTube. Kung kaya pag nagkaroon na tayo ng monetization, ay tatanggalin ko na po yung GCash na naka-flash sa ating, kasi, syempre may mga kanya-kanya tayong pangailangan, pero ito, no, God is more than enough, mga kasambreros. As a sort of background ng story na ito, no, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, si Apostle Paul po ay nagsusulat or nagpadala ng sulat sa mga believers sa Corinto. So siya po ay magpipick up ng mga financial collection. So para po sa mga saints, no, sa Jerusalem. Kasi di ba, sa simbahan ngayon may mga offerings, may mga tithes. So ito yung ang background po nito, mga kasambreros. Kasi ang mga saints sa Jerusalem ay syempre nangangailangan din po ng support. Kagaya po sa simbahan natin, no? Kahit anong establishment, mga kasambreros, no? Kahit na tayo nga lang bilang individual ay nangangailangan po ng finances. Kailangan natin ng damit, no? Kailangan natin ng pagkain, ng mga bills, no? So ang bahay, ang tao, hindi po nabubuhay ng walang pera. Okay? Kailangan natin ng pera. Pero wag lang natin siyang gawing Diyos, no? Wag nating gawing sentro ng ating buhay. So yun po ang context dito, mga kasambreros. Every establishment, every human being ay kailangan po ng pera. So that is why, lalo natin sa simbahan, kasi ang simbahan, kailangan may kuryente na binabayaran, may tubig, may mga workers. So sa pag-develop pa, no, paghahayo, pag-aalaga ng mga mananampalataya and so on. So Paul had been teaching and encouraging them in the previous verses. So that's 2 Corinthians 9:6-7 actually. So sabi niya dito na sa previous verses na ito na to give generously so that we will reap in generously, and most importantly to give with a cheerful heart. So sa previous verses, bago yung verse 8 actually, in-emphasize ni Apostle Paul dito na mahal ng Diyos ang mga cheerful giver, yung mga nagbibigay ng may tuwa at galak sa kanilang puso. Ayaw ng Lord na nagbibigay ka nga, parang labag pa sa kalooban mo. So mas maigi na wag na lang magbigay kasi parang parang hindi siya pleasing sa harapan ng Panginoon. Sabi dito, no, hihimay-himay natin yung verse. God is able. God is able means that He is all powerful. He is Almighty God who set the moon and stars in place, which is sasabi natin na sa ibang pangalan niya is Elohim. He spoke the words, "Let there be light," and there was light. No, when Paul wrote to the believers in Corinth,
he wrote about the power of God to supply material things they needed, money and material property, whatever it took to get God's work done. So kasi may parang development na ginagawa sa Jerusalem at saka sa mismong church sa Corinto, mga kasambleros. That is why Apostle Paul was writing to them to remind them na ang Diyos po natin ang ating source of abundance, and He is more than enough. So he was explaining to them that it was the power of God to supply all their needs. So tayo din bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos ay we are supplied by God every single day. So kasi kung hindi tayo susupply ng Diyos ng atin, syempre nagtatrabaho tayo, no? Pero yung kalakasan kasi natin, yung buhay natin ay utang natin sa Diyos araw-araw. That is why kung meron dapat pasalamatan yun ang Diyos at ang mga taong ginagamit niya sa ating buhay, because He gives us yung friends natin, yung mga katrabaho natin, yung pamilya natin, para buhay pa rin tayo hanggang ngayon, no? And then yung verse po na ito ay sasabi ito sa second stanza or second phrase niya, may God's grace abound to you. Ang ibig sabihin po nito, mga kasmis, ay powerful promise. So if we are willing to generously share with others in the name of Jesus, as the Apostle Paul encourages us, we will have what we need and our lives will be full of good deeds that bring glory to God. So we reap blessings that are both material and spiritual. So yung ito, mga sombreros, ang sasabi dito na may God's grace abound toward us, ay nagko-contain ito ng promise ng Panginoon, mga kasambreros. And napakatindi kasi ang promise ng Panginoon para sa atin ay minsan nakakagulat, mga kasambreros. So God's grace, His grace was poured out in abundance. God is able to make all grace abound. So in conclusion po, mga kasambreros, dapat po tayong parating manalangin, magpasalamat sa ating Diyos. So sa pagkain pa lang sa umaga, sa tanghali, sa gabi, dapat po ay ibuka po natin ang ating mabibig to thank God, for He is more than enough, no? He gives us what we need and sometimes what we want, mga kasambreros. Alright, salamat po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, and the mighty, holy, sweet, magnificent, our God who gives us grace more than enough and sufficient. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and kapantasan pa, alam po. I love you.